Binabakuran na ang 7-footer from Finland na si Lauri Markkanen. Sinusuyo ito ngayon ng Golden State Warriors sa talaga namang gumagawa si Steve Kerr ng panibagong platoon para mag-bounce back next season. Paano na ang Spurs? Wala na bang pag-asa na mapunta si Markkanen sa Spurs? A couple of weeks ago, tinalakay natin na interesado ang Spurs sa mamang ito, kaso walang malinaw na picture kung mangyayari nga ito. Syempre, big fish itong si Markkanen at hindi basta-basta mangyayaring kalakalan. Kung gusto talagang mapasa kamay ng Spurs si Markkanen ay kinakailangan tapatan din nila ito ng makatarungang offer. Kung ako ang Utah Jazz General Manager, mas kukunin ko si Devin Vassell plus Jeremy Sochan bago ko i-pull out si Lauri Markkanen. Or else, Keldon Johnson, Malachi Branham plus future picks. Pabor din naman sa Spurs kung sakali mapupush ang trade na ito dahil dumami ang mga player nito, kung kaya't marapat na ma-pull out kahit 3 hanggang 5 player para makahinga ang roster ng Spurs. At the same time, may big fish na makukuha ang silver and black. Ang posibleng maging trade assets ng Spurs ay sila Keldon Johnson, Blake Wesley, Malachi Branham at Zach Collins. Alman sa mga yan ay maaaring maging parte ng trade para mahugot si Markkanen. Ganon din ang setup ng Golden State Warriors regarding sa trade. Mga ka-teammate, ang Utah Jazz at ang Warriors ay patuloy ang tawaran portion. Sabi nila kung sakasakali ay si Podziemski, 3 first round picks at kasama ang 3 hanggang 4 swaps. Kung mangyari yan ay madidil nila si Lauri Markkanen. Sa Spurs naman, sa totoo lang ang pag-asa ay napakaliit na dahil malabong bitawan si Devin Vassell at Jeremy Sochan. Pero kung si Keldon Johnson ang imumove ng Spurs ay may tendency na matuloy kung papayag ang Jazz kay KJ. Kaya mas magandang iba na lang ang kunin at umalis na ang Spurs sa pila dito kay Lauri Markkanen. Pero kung gagamitin ni Coach Pop ang pinagsamahan nila ni Coach Will Hardy ay malamang masungkit nga nito si The Finisher sa Jazz. Samantala, time is running out para kay Branham at Wesley. Sa pagkakakuha ng Spurs kina Chris Paul at sa pagdraft kina Nunez at Stephen Castle, hindi lang yan, kumuha pa sila ng Harrison Ingram sa draft na kapareho ng posisyon nila Branham at Wesley. Ay tingin ko, ito na ang katapusan nila sa Spurs. Hindi pa naman totally huli ang lahat, pero tingin ko maiiwan ang dalawang ito dahil nakita nyo naman ang performance ni Stephen Castle at Harrison Ingram sa Summer League. Hindi lang yan, mas matangkad ng bahagya ang dalawang ito kumpara kina Branham at Wesley. Kaya kung ako ang tatanungin, sino ang ilalagay ko sa rotation ay malamang piliin ko ang mas malaki, kayang maging ISO at role player. Panigurado na posibleng mawala ng pwesto si Malachi Branham at lalo na itong si Blake Wesley. Kaya naamoy nyo ba ang naamoy ko mga ka-teammate? Tama ka, pwede maging trade assets ang dalawang ito kung sakaling sa huling minuto ay interesado ang Spurs na kumuha ng veterano gaya ni Lauri Markkanen, kasi aanhin pa nila ang dalawang ito kung hindi na magagamit. Possible yan mga ka-teammate. Si Malachi Branham ay skilled player, shooter at bucket getter, at athletic naman, at potential super point guard in the future si Blake Wesley. Nakakapanghinayang lang kung hindi magagamit at masyushowcase ang mga talent nito, maliban na lang kung i-trade ang dalawang ito. Shoutout sa iyo ka-teammate Daryl TV, kay ka-teammate JRA Mix Vlog, shoutout sa iyo ka-teammate Nonoy Tan, kay ka-teammate Manuel Castro III, at shoutout sa iyo ka-teammate Duke Fulares, at maraming salamat sa 100 pesos GCash na pinadala mo. At yun nga, may pangkape na tayo ngayong umuulan. That's all for today and see you sa next episode.